Maayong buntag sa tanan. Andito po ang Office of the Vice President sa Caraga para magbigay ng serbisyo galing sa tanggapan ng pangalawang Pangulo. The first day that we were here, last Tuesday, nagpunta po tayo sa tatlong eskwelahan sa Manila de Bugabos, sa West Tungyan, Tungao, at sa Mabuhay Elementary School para magbigay ng pagbabago bags bilang parte ng pagbabago 1 million learners and 1 million trees. So, dun sa eskwelahan ng mga bata, nagbigay tayo ng pagbabago bags containing basic essentials for education na kakailanganin nila like notebooks, pencils, crayons, at eraser, even the small items like sharpener and ruler. At meron pong kasamang hygiene kit para sa kanilang dental hygiene, at may dala rin po tayong panglaban ng mga bata para sa ulan. So we were able to distribute on that day around 100 more or less, 150 more or less na gamit para sa mga bata at 3 schools in that area. Kahapon, nag-award naman po tayo ng Magnegosyo Taday funds para sa 24 na negosyante, individual business people sa Hinatuan, para makatulong sa kanila, sa kanilang negosyo, whether existing or uumpisahan pa lang. At nagpunta rin tayo sa Tuyan para magbigay naman ng additional 40 funds, awards para doon sa part ng Magnegosyo Taday. And matapos po itong araw na to, meron pa tayong mga ilang aasikasuhin bago po tayo bumalik ng Maynila. Okay, thank you. Ang first question po, Sir Edwin ng Radyo Sorbato, sir. Ma'am, sa programa po na binigay niyo po natin sa ating mga constituents po sa Caraga region, gusto ko malaman na expanded ba ito o Caraga o buong Pilipinas po? We do this all over the country. Meron po tayong 10 satellite offices, and then ang central office, meron din tayong extension office sa Tondo, Manila. So lahat po ng opisina na to umiikot sa buong Pilipinas. In Caraga, our satellite office is located in Butuan City, led by Rolmar Basalan. Nandito po siya sa atin. At sa iba't ibang satellite offices rin po, may mga kanya-kanyang leads, kanya-kanyang mandato. Pare-pareho naman po ng mandato na magbigay ng serbisyo to the most unserved and the most underserved na kababayan natin para sa buong Pilipinas. Ma'am, a follow-up regarding po itong sa livelihood po natin, financial assistance sa ating mga small businessmen sa Caraga. Ano ba to? Walang interest, walang bayad na kailangan sa ila. Opo. May monitoring ba to na talagang magsusustain ito? Okay. So sa probinsya, sa Caraga mismo, covering Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur, and Misamis Oriental, we have already given a total amount of 6.9 million pesos. Dalawa pong klase ang MTD program natin, isang pang individual na tao na bibigyan natin ng 15,000 pesos para sa kanyang negosyo, whether startup, whether pang-expand, or whether to continue the business, 15,000 pesos po. Para sa organization, whether formally organized or not, nagbibigay po tayo ng 150,000 pesos regardless of the number of membership. Dahil ang gusto rin natin doon, mas maraming members, mas maraming pamilya ang magbe-benefit doon sa programa. They can send their application via email or walk-in sa satellite offices or sa central office or tawag sa telepono, but they will be required to submit some requirements. Siyempre po, because this is not a grant na tulong kagaya ng hindi po siya ayuda in a sense dahil talagang pangnegosyo po ang ginagawa natin. So documents will be required from them, and then there will be a vetting process done by the Office of the Vice President beginning from the satellite office kung saan po nanggaling yung application. And pagka nakita natin na maayos lahat ng dokumento at pwede or papasa doon sa standards na nakalagay sa Manual of Operations ng programang Magnegosyo Taday, papasa po sila, qualified sila ang mabibigyan ng award. And then
pagka nabigay na po, bago maibigay yung award, kasama po dun sa proseso ang financial literacy education na ibibigay dun sa mga tao through the PDIC, that's the Philippine Deposit Insurance Corporation, and doon sa pagpili ng negosyong pagpasukin nila or sa pagpapalago ng existing business or sa pagpapatakbo ng negosyo nila, ay katulong naman po natin ng Department of Trade and Industry. So all these, kailangan po munang pagdaanan ng ating beneficiary bago natin finally maibigay ang cheque. Pag naibigay na po ang cheque, we will still continue to monitor kung paano ginagastos yung pera. Kailangan po natin yung liquidation nila, yung resibo, kailangan po natin kuhanin sa kanila. And then, at least hanggang sa makapag-umpisa sila ng actual na umpisa dun sa negosyo, pwede na po natin silang medyo luwagan ng konti. But we continue to monitor as long as the business is there, nalalaman po yan ng OVP dahil nakatutok rin po kami sa kanila. Also to be able to give them guidance kung meron silang mga challenges na na-experience along the way. And because we want the program to succeed for them, ina-assistihan po natin talaga. Okay, thank you, sir. Sir, Louie, One Mindanao. Yes, sir. Yes, ma'am. Ma'am, with the present situation of the funding sa opisina ng OBP, ano-ano ang mga programa na posibleng maaabot lang po ito? Yung programa po natin, by the way, sir, ang na-approve sa atin for 2026 is 889 million pesos. Yan po yung originally na 903, pero pag tinanggal yung retirement and life insurance policies, yung sinasabing RLIP, 889 fully for the program. So yan po yung hinihintay natin na lumabas na sa GAA, which is a little bit higher than the fund approved for 2025. Nung 2025 po, tinanggalan tayo ng medical and burial assistance. So hindi na po rin natin siya hiningi for 2026. But we have other remaining programs na tinutuloy natin at ito po yung pupondohan ng 889. We have the Pagbabago Bags and Trees. Ito yung A Million Learners and Trees campaign. And then we have the Magnegosyo Taday. Ito yung sa negosyo naman ng mga tao. And then we have the RISE program, the Relief for Indigents and Individuals in Crisis and Emergencies, kung saan po tayo nagbibigay ng food and non-food boxes na relief sa mga taong nasasalanta ng mga bagyo or kung ano pang ibang kalamidad. And then for Christmas, meron din po tayong Thanksgiving na binibigay sa mga tao bilang pasasalamat sa buhay natin sa isang taon na nanatili tayong maayos, na natili ang buhay natin na payapa. So that's a part of our Thanksgiving. And then we also have the relief boxes na binibigay naman din natin sa mga hindi naman nasalanta pero alam natin na kailangan rin talaga ng tulong. Doon po tayo nagpupunta sa mga pinakasulok-sulukan na lugar sa isang probinsya, sa isang nayon. Kaya po naming tumawid ng ilog, kaya naming tumulay sa steel bridge, kaya naming umakyat sa bundok para lang makarating doon sa taong nangangailangan ng tulong ng Office of the Vice President. We have other programs like Libreng Sakay. Dito po sa Butuan City, sa Caraga, ay hindi na po tayo naglagay ng libreng sakay. Pero in major cities around the country like Cebu, Bacolod, Tacloban, in Metro Manila, in Davao, yan po, may libreng sakay na programa ang Office of the Vice President. We also have the You Can Be VP program. Ito po yung gusto ni Vice President na simulang bata pa lang. So, ma-form po from the formative age, ma-inspire, ma-motivate, or maturuan na mag-ambisyon ang bata. At who knows, can be the next Vice President of the country pagka dumating siya of age. So, pagka po may napili ang Vice President, sinasama niya po for a whole month sa kanyang mga activities, sa kanyang mga meetings, sa kanyang mga kausap para matutunan ng bata kung ano ba talaga ang ginagawa ng Vice President, and then create that desire in her mind, in her heart, na gustuhin niyang maging Vice President kagaya ni Vice President Duterte. Yun po yung objective nun. Part of also of educating our children. Yes, ma'am. Ma'am, with the recent COA findings, yung mga unmodified na comment ng COA sa expenditures ni BP, ano po ang reaction? Ano po ang pleasure
reaction ni BP tungkol po ito? Ano pong mga specific comments nila, sir? Ay, yes ma'am, ano po ang reaksyon ni BP with regards sa ipinalabas ng COA, yung mga unmodified? Unmodified audit opinion. Well, if we're asking for the reaction of the Vice President, syempre happy siya kasi we received the unmodified opinion from the Commission on Audit for the last 3 years since 2022, 2023, and 2024. Ang ibig sabihin po ng unmodified opinion ay lahat po ng financial statements na sinubmit natin ay fairly presented. Ibig sabihin na ipakita po natin ng tama at ito ay covering all our financial transactions. Wala pong nakita na misstatement or wala pong nakita na hindi totoong statement. So everything is fairly presented, everything is transparent, honest, and truthful. For the last 3 years, we have been receiving that, the unmodified / and/or, kasi pwede pong and/or unqualified audit opinion. One question? Okay, ma'am, as of now, po, ano po ang mga challenges na kinakaharap ng OVP ngayong sa kasalukuyang panahon? Challenges on the Office of the Vice President, ano lang naman po funding. Kasi the more funds we have, the more people will be able to help. Pagka niliitan po ang pondo, mas kukonti ang ating magagawang tulong or maibibigay na tulong. But I'll take this opportunity po na magpasalamat sa ating private stakeholders na tumutulong talaga sa Office of the Vice President. Kasi kung titingnan ninyo, ang pondo po natin for this year is 733. And for next year, it will be 889. That's removing the retirement and life insurance policy. For operations lang po talaga yung 889, hindi pa siya abot ng 1 bilyon. So, kung paano natin nagagawa ang pagbibigay natin at kung gaano karami ang naaabot natin na tao, sa tulong na rin po yan ng mga private stakeholders natin na nagdo-donate sa atin in kind, goods po ang binibigay nila sa atin, ayaw po natin ng cash. At pati yung oras nila, mag-volunteer, mag-repack, magluto ng mga binibigay natin sa first responders, kasama po lahat yun. So, thank you sa lahat ng donors po ng Office of the Vice President. Okay, Sir Clyde, Hope Radio. Good morning, attorney. Kanina po natanong ni Sir Louie yung unmodified opinion ng COA, but meron na namang na-flag yung COA. This time yung mag-negotiate dahil sabi the state auditor cited some questionable regarding sa selection process, lack of proper evaluation, itong business proposal and others. Ano yung komento po ng OVP, ma'am? Kasi it seems na nalilito yung mga tao, sabi unmodified opinion, and here comes. Oh, okay. Yes, sir. In July this year, kasi lumabas po yung COA audit report for the OVP in June 2025. So in July this year, during the very first press conference that we handled, yan po ang discussion natin. And we have already explained that for the last 3 years, from 2022, 2023, 2024, the Commission on Audit has already issued an unmodified audit opinion in favor of the OVP. Ang ibig sabihin, ulitin ko lang po, no misrepresentation. Everything, all the documents that we presented were presented fairly. Wala po kaming tinago, wala kaming binawas. Naging honest po sa paglahad ng ating financial transactions dun sa report. Naging very truthful po tayo. Naging transparent po tayo. But, hindi naman po natin din ikakaila that the Commission on Audit also made some observations. But these observations are readily and easily correctable. Kumbaga, nagbibigay po ang COA ng chance na meron kayong mga minor issues that you need to correct. So, tinuturuan din po kami ng COA, and we were given 6 months to do that. So, from June up to now, we have already submitted our report to COA showing the rectifications that we have. Ang ginawa lang po naman nila, ang sinabi lang ng COA,
medyo i-adjust ang manual of operations ninyo kung kailangan, because the manual of operations are done per project by the Office of the Vice President. So kami po ang gumagawa nun, kami rin po ang sobrang nagre-restrict sa sarili namin. Which means, pwede po naming i-adjust para makapag-comply kami at makapasa sa Commission on Audit.